And now pag-usapan natin paano natin makukuha yung lisensya natin sa PRC. Ano ba yung mga certificate na kukunin natin? Ano ba yung authentication na sinasabi niyo po, certified true copy? Kailangan ba nun? May bayad ba yon? Ilan ba dapat na copy? And paano makakakuha ng appointment? Pwede po ba sabay-sabay? So, sagutin natin yan dito. Hey, it's me, Bads Veron, known as Crucita sa TikTok. It's another day, another kaalaman. So, this is the part 2 about the initial registration. So, doon pala sa oath taking, nakalimutan ko, meron kayong ipiprint doon about the oath form. Tapos, kung nagtatanong kayo magkano yung ticket, ayan, pagpunta nyo doon sa PRC, doon nyo malalaman kung magkano. Tapos, magkano yung sa guest, doon sa kasama ninyo. So, yun yung mga dapat i-ready. The rest, kung may hindi ako nasagot, may mga iba kayong tanong na hindi ko nasagot, ibig sabihin, hindi ako sure, kaya hindi ko na lang babanggitin. So now, after ng oath taking, punta na tayo sa initial registration. Tandaan nyo to. After mismo ng oath taking ninyo, mag-initial registration na kayo. Ayan, kailangan mag-ano na kayo. Pero pwede kayong umulit kung gusto ninyong mabago yung schedule ninyo. Yung mga iba ko kasing kasama nun, mga nakasabay, ang aga, agad nilang nakuha. May time kasi na matagal bago makuha yung lisensya. May 1 month, may 2 months, ayun, depende. Kaya dapat pagkatapos ng oath taking, mag-initial registration ka na. And saan ba to? So, again, pupunta ka ulit sa Leris. Again, sa Leris. And pupunta ka ulit sa select transaction. Ayan, select transaction ulit tayo. So, sa bawat gagawin natin, kapag pupunta tayo sa Leris, ayan, lagi tayong select transaction. Makikita nyo naman dyan, ano yung mga gusto nyong gawin or mga dapat nyong gawin. So, pipindutin nyo lang dyan yung initial registration. So, dyan, ilalagay nyo lang kung ano yung profession ninyo. And yun na nga, hindi pwede talagang mawala yung NOWA, yung application number. So, tandaan kung ano yung picture nyo dun sa oath form. Sa oath form, yun na rin yung magiging picture ninyo sa ID. So, hanggat hindi pa kayo nag-o-oath, pwede nyo pang baguhin po. O, yan. Kanina dun sa video ko, medyo may pagka-OA. Ngayon, nonchalant na ako. So yun, after nyo pumunta sa select transaction, nag-initial registration na kayo, yung PRC yung magbibigay sa inyo ng schedule kung kailan kayo pupunta and what are the requirements. So yung requirements doon, ipiprint nyo yung oath form nyo na nag-attend na kayo. So please be reminded rin kapag kayo ay nagsaselect ng transaction, kapag may nakita kayo na kailangan i-print, i-print nyo po yun kasi yun yung mga dadalhin nyo sa PRC. Okay po? And then dito, sabi dito sa requirements, magdala din kayo ng 2 picture na passport size with name tag. And yun lang. So, magkano ba? May babayaran ba? Sinabi ko ng magkano, ibig sabihin may babayaran. O, di ba mukha na tayong masungit for today's video. Yun ang sabi ko sa inyo. Pag tahimik na ako, nonchalant na. Nonchalant, tas masungit. O, ayan, nagiging OA na naman. So, yun na nga, magbibigay sila ng schedule kung kailan kayo pupunta, kailan nyo makukuha yung ID ninyo. And ito yung mga babayaran nyo po. For the initial registration fee is 600 pesos. And then for the annual renewal fee is 450. Kaya 1,050 po. And alam nyo, pag pupunta kayo sa PRC, hindi sa pag-ano, magdala kayo lagi ng extra money. Kasi lalo na yung doc stamp, depende kung magkano yung doc stamp, may 50, may 20, ganon, 30. Basta pag pupunta kayo sa PRC, tandaan ninyo, lagi kayong magdala ng extra money. Again, yung babayaran dyan is 1,050 for the initial registration fee and annual. Next, punta na tayo sa mga certificates na tinatanong ninyo. Ma'am, ano yung mga dapat kunin? Ano yung kailangan ba ng authentication? Ganun. So, isahan na natin dito. Ako kasi, ang kinuha ko doon is Certificate of Rating, Certificate of Passing. Yun lang. Hindi na ako kumuha ng good standing. So, ang kinuha ko lang talaga sa PRC is yung ID ko. Ayan, yung ID ko, kailangan kasi authenticated. Depende kasi sa school na applyan nyo kung gusto niya ng authenticated or Xerox lang. And then, certificate of passing and certificate of rating. Depende din yan kung gusto nyong ipa-authenticate. Kasi depende yan sa division office kung gusto nila ng authenticated or not. So, ang gagawin dito, again, sabi ko nga sa inyo, kapag may kailangan kayo sa PRC, lagi kayong pupunta sa Leris.
ta's mag-i-schedule kayo diyan. So, punta kayo ulit dito sa may select transaction, ta's pindutin niyo lang yung certificate, yung certificate, tapos ano yung profession ninyo, ilang copies, ilang quantity, ganyan. So, pipindutin niyo lang lagi yan. Pipiliin niyo diyan kung ano yung kailangan ninyo. Take note, puwedeng ipagsabay ang schedule. Puwede ng sabay-sabay 'yan, yung mga certificates and authentication basta isabay-sabay niyo yung schedule, yung pipiliin yung date. Kasi para hindi kayo mapagod, dapat isahan niyo na yung certificates and authentication. Pero dito, may iba kasing certificate na hindi niyo makukuha kung wala kayong ID. Kaya yon yung ID ninyo puwedeng yun na muna yung kukunin niyo and para sa next, yung certificates and authentication na para sabay-sabay, para hindi kayo mapagod at hindi rin kayo mapamasahe. Ako kasi ganito, mag-insert lang ako ng konting story. Ang dapat na gawin, ito yung pagkakamali ko kasi ako pabalik-balik talaga ako. Ang dapat niyong gawin is, 'di ba kukunin niyo yung ID ninyo. So, hingi na kayo ng kung gusto niyo po 'no, kung gusto niyo photocopy or pa-certified true copy or may authenticated siya. So, dapat gano'n na yung gagawin niyo, isahang schedule na. So, kukunin niyo yung ID ninyo and authentication ng ID ninyo, isahang schedule para hindi mapamasahe. And para sa susunod naman, kasi may certificate na kailangan ng ID, isabay niyo na yung certificates na yun, tsaka kung gusto niyong ipa-authenticate. Ano ba yung authenticate? Ano ba ibig sabihin nun para sa mga hindi pa aware? Pag sinabi nating authenticated, ito yung photocopy lang naman siya, pero authenticated. Hindi lang siya basta naka-xerox, ibig sabihin may doc stamp yun, may nakapirma doon. Kaya authenticated. Iba yung sa original. Yung original, pina-photocopy mo lang, then pina-authenticate mo din sa PRC. That is a authenticated or yung certified true copy na tinatawag. So, yun na nga, pupunta ka lang lagi sa LERIS, sa transaction, tapos pipiliin mo kung certification or authentication. Then, ilalagay mo ilang copy. Sa bawat copy, tandaan nyo po, magkano nga ba? Bawat isang certificate is 75 pesos. Ulitin ko po, bawat isang certificate is 75 pesos. And bawat certificate, linalagyan din po ng doc stamp. So, I think meron din silang tinatawag na express lane dyan. Hindi ako sigurado, pero 200 pesos naman yon. So, again, kung ano yung mga requirements para makuha yung certificate of rating, passing, ganyan, lagi lang kayo pupunta sa LERIS, select transaction, tapos kapag may nakita kayong dapat i-print doon, i-print po ninyo. At hindi mawawala ang doc stamp. Lagi po kayo magdala ng extra money kung ako po sa inyo. Huwag niyo rin kakalimutan yung NOA. Ayan, nagpapa-Xerox po kayo diyan. Kaya mas maganda na may extra money kayo. Ano pa ba yung mga tanong ninyo? Ayan, i-comment niyo na lang. Let's see kung masasagot ko or alam ko po. And that will be all. Thank you so much.